Police Quezon na ingayan sa Tambuzo. Rider pumalag sa pulis kaya idinaretso sa kalaboso. Open pipe lang po, pasasan ako. Kailangan mo akong arestuhin. Bakit kailangan mo akong pasunurin? Pina-aresto po kayo dahil ayaw niya sumunod sa amin. Ito, pinopasasan na pala ang open pipe ngayon. May ticket naman. Alright, Arwin. Maganda tong kaso mo kasi rider ka at matututo yung karamihan ng mga nagra-rider ho, nagmumotor, ano? Pinatigil ka sa checkpoint, gawa nga ng maingay yung muffler ng motor mo. Opo. Alright. Nung ikay sinita, meron bang komosyon na ikay umakma na pumalag doon sa pagsita sa iyo ni Patrolman JVC? Actually, ang bati po nila agad sa akin is baklasin yung tambucho eh. Eh, kung babaklasin yan, hindi ako magbabaklas. Ikaw magbabaklas niyan. Sige lang. Pero hindi ko naman po talaga sinasadya, sir, na walang silencer kasi hindi ko i-risk yung sarili ko na dumaan sa checkpoint. Alam ko namang mahuhuli ko. Kaya hinanapan ko po agad sila ng ordinansa po. Yun po ang naging response ko sa kanila. Pati nga ang ordinance mo, bro? Wait lang po tatawag po ha. Hindi po yan ordinansa, pakita ko po sa inyo. Sa inyo po gustong ipasok sa LTO. Arestuhin namin kayo for 136. Babaklasin namin ordinansa. Sige, patingin ako, boss. Hindi mo alam na may ordinansa sa inyong probinsya na ipinagbabawal yung maiingay ng mga motor na medyo open muffler kung tawagin? Hindi po kasi kakalipat ko lang po dito. Galing po ako sa Taguig talaga. Okay. Sa palagay mo kaya, kasalanan ng pulis o kasalanan mo na inalam mo yan o hindi? Or medyo baka nakakuha sa magandang paliwanag to dahil sinabi mo, ako'y galing sa Taguig at kalilipat ko lang, officer. Kung ano ba naging problema roon? Bakit umabot sa medyo pumapalag ka at medyo nabuisit din yung pulis at kinukuha mo siya ng video doon sa pangyayari sa may checkpoint? Nagtatanong lang naman po ako, sir. Gusto kong malinawan yung mga portion na bakit kailangang baklasin. Kasi para sa akin po is private property ko at pag binaklas ko po yun, lalo pong iingay yung motor ko. Kasi wala na nga po siyang tambucho. Lalo po siyang magiging maingay. Hindi mo ba sinubukan kausapin sila na siguro nakuha sa magandang pakiusap na hindi na umabot at humantong sa ganitong sitwasyon? Hindi po eh. Anong dahilan? Bakit hindi nakuha ng magandang pakiusap? Gusto po talaga nilang baklasin yung tambucho, sir. Patrolman JVC, ako'y magtatanong lamang sa iyo. Ano ba talagang nangyari doon sa checkpoint ng sinita mo si Arwin Baltasar hinggil dito sa maingay na muffler na parang sinasabi ninyo may ordinansa sa probinsya na bawal yung maingay na tambucho? Tama ba? Tama po, sir. Alright. Nung nakita mo si Arwin C., pinatatanggal mo raw yung tambutso niya sa motor, wala naman daw siyang gamit. Ano ba talaga nangyari dito? Sir, ganito po yan. Malayo pa lang po, dinig na po namin yung ingay. May isa pong yung naka-duty po dun sa animal checkpoint. Sabi po sa akin, sir, may maingay na tambutso, nakakarindi. At ang ginawa po namin, pinara ko po siya. Pakibaklas naman po ng tambutso. Sabi ko po, at sabi ko po yung maingay. Bawal po yan dito sa Pitogo. Yun po sinabi ko, sir. Ako naman, nagtatanong sa Arwin, ipinababaklas daw ni Patrolman JVC ang tambutso mong maingay. Malayo pa, nahalatanin nila sa checkpoint doon sa sinasabing mga animal checkpoint sa lugar ninyo. At ipinababaklas kasi maingay, kasi paglabag sa ordinansa. Ito ba'y naging malinaw sa iyo? Yun nga po, inanap ko yung ordinansa sa kanila. Ang approach po niya sa akin agad ay, Bro, nasa ng ordinansa mo, bro? Maririnig niyo po, sir, sa video. Pati nga ang ordinance mo, bro. Tigitan niyo ako, bro, kung titigitan niyo ako. Okay, tinawag sa iyo, bro, hindi sir or patrolman? Bro po, sir. Ikaw ba'y naka-uniforme ng mga panahong yon? Opo, sir. Ilang magandang tawagin ng isang uniformadong nasa serbisyo, frontline sila, na tawagin mong bro. Yung sa halip, sir. Pwede naman siguro, wala namang mawawala kung sir. Sa halip na bro. Ano sinabi niya Patrolman JVC na pag sinabi bro? Ang approach po niya sa akin agad, bro, nasa ng ordinasya niyo, bro, pwede po makita. Sabi ko, sir, saglit lang. Kung gusto mo talagang makita, kukunin ko po. Kinuha ko po. Yung ticket ko, kasi po yung ticket, yun na po yung mismong
ordinansa na ginawa po ng LGU na nakalagay din po doon sa ordinansa pinasa namin sa inyo, sir. JV, Opo, sir. At para nirequest lang? po niya, sir, yung para makita po niya yung ordinansa. Hindi ako naman po, sir. Para po maliwanagan siya, di pinakita ko po, sir. Talagang nag-effort ka pumunta ng presinto sir. at hanapin ang ordinansa. Opo, sir. Kahit malayo po, sir. Sinisigaw-sigawan po kami niyan, sir, eh. Kukunin ko yung ticket ko, iwanan ko yung lisensya sa inyo. Pag pinirmahan ko yan, parang sinabi ko na, okay na ako. Pwedeng contest yan eh. Hindi mo ba alam yung pagko-contest? Puro paliwanag na po kami. Humingi na po ako ng backup para magpaliwanag sa kanya. Ay, ayaw pa rin po niya. Pinagpipilitan po niya yung kanya. Alright. Na tama siya, na mali kami. Okay, sige. Pinipilit po niyang siyang magaling. Anong kini-question mo ron? Hinahanap mo talagang ordinansa? Or nakita mo na may ticket na ron? Gusto ko lang pong makita, sir, na nakalalagay talaga na kailangan So, kong wala ka baklasin ba? yung- Hindi mo ba nakita sa ticket kung anong paglabag mo roon, Arwin? Nakita ko po, open pipe lang po. Open pipe, okay. So, ang open pipe, ibig sabihin, dudulot ng ingay yan. Tama? Opo, opo. Alright. So, hindi mo ba tinanggap yun? Hindi ko po Nagpo-protesta pinirmahan. ka pa rin. Parang Hindi ganun, ko po pag- pinirmahan. Hindi mo pinarmahan. Ang nasa isip ko po kasi that time, sir, is based po kasi sa nabasa ko na rules sa LTO is bawal baklasin talaga ang tambucho. Kaya ko siya hindi pinirmahan. Parang nasa isip ko is yun yung way ko para i-contest yung violation ko na babaklasin. Pero aminado po ako sa violation ko, sir, na open pipe ako. Ang gusto ko lang i-contest, sir, is yung tatanggalin yung tambucho ko. Yung Okay. pagtatanggal, sir. Anong mali o anong tama sa ginawa mo? Siguro yung approach ko sa kanila, sir. Pag hindi mo sinunod yung batas, you are now in violation of the law. This is my analysis of what had happened. No? First of all, meron namang karapatan ang bawat munisipyo through its council to enact ordinances applicable within their municipality lang. What we have to know is that yung mga tao na hindi taga ron ay hindi naman required na alamin kung ano yung mga ordinansa doon at kailangan silang ma-notify sa pamagitan ng mga malalaking paskil, mga signs na nagsasabi na bawal ang ganito dito sa limits nitong municipality na to. Hindi naman pwede nahuli mo na agad at hindi man lang nila alam na bawal na pala yung ginagawa nila. Kung doon naman sa lugar nila, hindi naman bawal. Part din naman yan na tinatawag na due process. Ang dapat kasing ginawa na lang nung rider is tanggapin niya yung ticket tapos i-contest niya sa halip na magmamatigas kasi hindi nalulutas ang isang mali ng isa pang mali. Ang hindi pagsunod sa mga lawful order pagdating sa traffic violation, tinatawag doon is disobedience. Sana tinanggap mo na lang yung sinasabing ticket at saka mo pwedeng iprotesta. Ang pagtanggap mo ng ticket ay pagtanggap doon sa sinasabing batas na nasasaad doon sa sinasabing bawal ang mga muffler na yan. Tama ba ako, Patrolman JVC? Opo, sir. So, nung pagbigay mo ng ticket na yan, gusto mo, tikitan lang siya, kalimutan mo ng muffler pero magre-report ka sa presinto or sa LTO kasi may paglabag ka, ito yung fine na babayaran mo. Ganun ba ang nasa utak mo? Opo, sir, sana. Kaso po talagang nagmamatigas po siya. Nagre-resist po siya sa amin. Pinailan na po ng kaso namin siya, sir. Okay. Ano yon? Resisting arrest? Opo, sir. Resistance and disobedience in personal authority, sir. Ayun. Narinig mo ba, Arwin? So, ang simpleng bagay, kung pinarmahan mo lang ang ticket, sabi ng abogado, kinontest mo na yon, tapos na sana. Kaya lang, nagkaroon ng another kaso, defiance, resisting to arrest, disrespectful to the authority, inaresto ka na, yun ang dahilan. Kung kaya dinala ka sa presinto at pagkatapos, in-inquest ka the next day, dinetain nyo na siya dahil doon sa disrespectful and disobedience. Opo, sir. Tinanggalan lang po namin siya ng cellphone kasi bawal po sa loob. Ayun. Arwin, nakita mo yung point. Opo. Okay lang, bibigyan ka namin ng pagkakataon makapagsalita naman kasi natututo rito taong bayan eh. Inimbitahan nila ako sa police station para ipakita yung ordinansa. Hindi po nila sinabi na may kaso na ako that time. For the sake of that argument, Patrolman JVC, saan mo siya binasahan ng Miranda rights? Doon pa sa site? Doon po sa mismong checkpoint, sir. Sabi ko pa nga po sa kanya, inaaresto ka namin, hindi sa Ayun. open pipe, inaaresto ka namin sa resistance and
and disobedience in person in authority, hindi po sa open pipe. Yun po ang sabi ko sa kanya. Wala po silang sinabing kaso ko, sir. Sandali lang, Opo, sir. Patrolman. Sandali lang, Arwin, ha? Pakinggan mo para matuto ka kasi kung hindi ka nakikinig, sarili mo ang tama. Makikinig ka dahil ako na yung pinaka-arbiter. Binigyan ka na ng ticket na nakasaad na roon ang yung violation mo. Hindi sa kinakampihan ko siya rito. Magandang matuto si Juan de la Cruz. Hindi na sa muffler Batas ng pinatutupad. Ngayon, dahil dyan, binasahan ka lang ng Miranda rights na ibig sabihin, inaaresto ka na hindi doon sa muffler, doon na sa inasal mo. So, yung isang mali, hindi matutuwid ng isang mali pa, nanganak na tuloy Sana kung nakinig ka lang, wala na nangyari. Ano sa palagay mo, Patrolman JBC? Kung nakinig itong si Arwin Baltasar, ano kaya mangyayari sana? Sir, ganito po sana. Hindi po sana namin nakasuhan yan, sir. Ay kaso nga po talagang ang angas niya, pinipilit niya na siyang magaling, ayaw niyang makinig sa amin. Pinapaliwanag na namin yung side namin, ayaw pa rin niya makinig. Pinapaliwanag, anong violation niya, ayaw pa rin niya pong makinig. Kung tutusin nga po, sir, lumapit na rin po yan kay Sir Busita. Anong ginawa po ni Sir Busita? Wala din po. Sinabihan na lang po siya na harapin niya yung kaso kasi mali talaga siya. Nireport na rin po kami niya sa CHR. Wala din po nangyari kasi po alam naman din po na siya po may mali Kung medyo nireport ka man dito sa amin sa Bitag Pambansang Sumbungan, huwag kang sumama ng loob kasi balanse kami. Yan, thank you po, sir. At siguro naman, nakita mo naman, siguro ang pagiging balanse namin dito, hindi sa pinapaborang ka namin, sinlinaw ng sikat ng araw, nagbabalanse kami kung sinong tama at mali, ginampanan mong trabaho mo. Opo, sir. Tama po yun. Maraming salamat, sir. Ang sa akin lang, mapapatawad mo ba itong si Arwin Baltasar, Patrolman? Kaya ko naman po siyang patawarin, sir. Basta po mahingi lang siya ng paumanhin. Okay. At saka po, ipinost po ako niya sa Facebook Okay. Ganito kung ano po sinabi niya. Baka pwede kayong mag-usap bilang kaibigan, mabuong inyong pagkakaibigan. Posible bang mangyari yan, Arwin? Wala naman pong problema sa akin, sir. Mapapatawad mo ba to, Patrolman? Mapapatawad ko, sir. Kung doon nga po sa araw na yun ay humingi man lang siya ng paumanhin sa akin, Pero, sana po hindi na nagkaganon. Kaya mo bang humingi? Kung ikay talagang totoong lalaki, ang totoong lalaki kayang tumanggap ng pagkakamali. Pero, di naman lahat ganon. May mga lalaki talagang matigas ang ulo, ayaw. So, nasa sa'yo. Kaya mo bang humingi ng paumanhin? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Kaya ko naman po kahit sa personal, kahit mag-usap kami. Yun na lang siguro. Mas maganda. Ngayon pa lang, para makita ng taong bayan, sabihin mo na lang kay JB na pagpapaumanhin, kung minsan nagkakamali, sa pagkakamali, kaaway mo sa umpisa, biglang naging matalik na kaibigan. Kung minsan, ganun Sir, siguro nadala lang ako ng mga emosyon at medyo na-confused talaga ako dun sa nangyari. Kasi wala pa rin akong tulog that time. Nanghihingi na lang ako ng pasensya dun sa nangyari at umabot pa rin tayo dito. Si Arwin naman humingi ng pag-dispensa ng pagkakamali niya. Mapapatawad mo ba ito, Patrolman? Opo, sir. Kahit po pumunta siya dito para makapag-usap kami. Alright. Para magpahingi ng kapatawaran sa isa't isa. Sige. Okay, so iwanan ko na kayong dalawa. Sana mabuong pagkakaibigan ninyo at tumibay pa yan sa lugar ninyo. Maaari nag-uumpisa sa krisis, naging oportunidad, naging kaibigan kayo dito sa Sigalot na to. Okay ba sa inyong dalawa? Okay lang po, sir. Okay, maraming salamat sa iyo, Patrolman. Sa iyo naman, Arwin. Okay sir. Ba sa iyo, Arwin? Mag-usap na lang kayo, ha? Para mabuong pagkakaibigan ninyo. Pangit yung nandiyan kayo sa probinsya tapos parang may samaan kayo ng loob. Simple lang naman yan Ticket naman yan Wala namang personal dyan Ha? Okay? Hindi lang kayo nagkaintindihan. Alright? Good luck sa inyong dalawa. Thank you po, sir. Okay, Arwin, ganun din Thank you, sir. Thank you rin. Okay. Thank you po.